Ngayong Semana Santa, ating pagnilayan kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos. Itanong natin sa ating mga sarili kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ngayong linggo ng palaspas, pinapaalala sa ating mahalaga ang ating buhay, lalo at ito ay pahiram lang. Sapat-sapat na dahilan para ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ating pakinggan ang pagninilay mula kay Sister Vicenta Hombrebueno, isang katekista mula sa Diocese of Malolos. Sa mga nangyayari ngayon sa ating buhay, sa ating paligid, marami tayong natitinig na mga nagkasakit, namatay sa gera, namatay na wala na, ang ano-anong aksidente. At nalulungkot tayo kapag naririnig natin ito. Minsan naiisip tuloy natin, lalo na ako, paano na ang buhay ko? Napapahalagahan ko ba to? Hindi to akin eh. Hiram lang to. Bigay ng Diyos, kaloob ng Diyos, pero kahit kaloob to sa akin ng Diyos, kailangan magamit ko ito sa tama. Di ba kapag may natatanggap tayong regalo, pinapahalagahan natin to. Pagka gusto natin na may hiniram tayo, maibalik naman talaga natin. At pag nanghiram sa atin, gusto natin ibabalik din kasi hiram yun no? Yung buhay natin, hiram natin yan sa Diyos. Kaya dapat ibalik din natin ng maayos, mas maganda, productive pa nga, di ba? Para mas masaya ang nagbibigay sa atin. Ganun yun. Ang kabutihan ng Diyos ay overflowing. Kaya niya tayo nilikha dahil sa gusto niya ma-extend yung kanyang pagmamahal sa atin. Okay? So ako, alam ko yun. Nararamdaman ko yung kabutihan ng Diyos sa akin. Simula nung bata ako. Naging masakiti naman ako. Pero andun yung pag-aaruga ng magulang ko sa akin. Naroon yung papanalangin nila na sana gumaling yung anak nila. May sakit ako sa puso. Pero nasa akin yung kung paano ko pahalagahan tong puso na to. Dahil nandito yung buhay eh. Oo, kailan alagaan ko yung buhay ko. Sabi nga ng magulang ko, anak, pangalawang buhay mo na yan. Kaya dapat matuto kang magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat ako sa Diyos na hindi pinaliwanag ng magulang ko yun sa akin. Pero klaro sa akin na ang ginagawa ko ay para pasasalamat sa Diyos. Na ang ginagawa ko ay isang mabuting bagay. Katulad na nakikita ko sa magulang ko, alam niyo, araw-araw silang nagsisimba. Yung simba kasi, noon, ang pag sinabing simba, yung pumasok ka lusok na simba, nagdasal ka. Pero ako nga, klaro sa akin na, basta dapat pag nagsimba ako, alam ko may misa eh. Yun ang alam ko. So kaya, kung wala pang misa, pumunta ako sa simba, gusto ko magsimba. Ayun, naghihintay talaga ako ng misa. Anyway, nakita ko yun sa mga magulang ko na araw-araw, pag nadaan sila, basta bukas ang simbahan, papasok sila at magdadasal. Nakikita ko yun sa kanila. So, ginagaya namin yun. Namin mga magkakapatid. Ganun yun ang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Yung pakikipag-usap sa Diyos. Diba? Kaya nga, dapat yung patuloy na pahalagahan ko yung aking buhay. Kasi, ang dami ko ng biyayang natanggap sa Diyos eh. Alam mo ba yun? Araw-araw na lang. Meron ng 3 bagay na tinatawag, yung 3 T's na tinatawag, binigay ng Diyos sa atin. Oras, time, talent, yung talento natin. At yung treasure, yung kakayahan natin. Ako, yung oras ko, sabi nga time is gold, diba? Kaya dapat yung oras ko nagagamit ko sa tama, yung oras ko hindi nasasayang.
Kaya minsan pagka naman sinabi, oh dapat 1 o'clock nandito na tayo Dadating talaga ako before 1 o'clock. Pero pagka wala pang 1 o'clock, wala pa rin sila. Nanghihinayang ako sa oras na yun. Kaya ginagawa ko lahat ng pwede kong gawin. Magsulat ako, magbasa ako, yun. Maglaro ako kung may dala akong paglalaro ko, magbabasa ako kung ano man, para hindi lang masayang ang aking oras. Yun ang ibig kong sabihin. Tapos, yung isa pa, yung talent. Alam nyo, natutuwa ako kasi nung na-discover ko yung talent ko. Una, hanggang lang, kanta-kanta, hanggang sa nasanay ko na umayos ng pag-awit. Tapos, nagulat ako, pwede din pala akong umarte. Pwede din pala akong, mag-drawing. Pero hindi nga lang ganun kahusay. Maski sa sports, na natutunan ko, ay, kaya ko rin palang maglaro ng badminton at nanalo ko. Pero syempre, hindi dahil yun sa akin. Alam niyo, may sikreto dun Kada palo ko ng sa raketa, lagi kong sinasabi sa Diyos, Lord, para sa inyo po ito. Totoo yun, para sa Diyos. Kasi nakita ko na lahat ng ginagawa ko, kung i-offer ko to sa Diyos, sigurado ko, ang ganda ng kinalabasan. Oo, totoo yun. Kaya nga, kung may kakayahan ako na pahalagahan yung mga bagay na nakikita ko na pwede kong itulong sa ibang tao, ginagawan ko ng paraan. Yung maliit na bagay na mayroon ako at kailangan naman, sinishare ko pa rin yun sa iba. Ganun yun. So, kung mabibigyan man ako ng pagkakataon ng Diyos na madagdagan financially ang hawak ko, so I hope na makakatulong talaga ako sa kanila. Kasi hindi naman ako madaming tao. Hindi naman kasi akin yan Bigayan ng Diyos. Lagi kong katwiran sa sarili ko na lahat ng natatanggap ko, hindi yan akin. Bigayan ng Diyos. So pwede ko yan i-share sa iba. Hindi ko naman yan pwedeng dalhin sa langit. Lahat ng tinatanggap ko, hindi ko madadala dun. Anong pwede kong dalhin? Yung kabutihan na ginagawa ko. Yung kabutihan na iniaalay ko para sa Diyos. Kasi lahat ng to, galing lahat yan sa Diyos. Yun ang totoo. At yun ang dapat kong panghawakan. Wala. Dumating nga ako dito sa mundo, wala naman akong damit Wala akong hawak. Wala. Pero binigyan ako ng Diyos ng buhay. Ang buhay na dapat kong pahalagahan kasi galing sa Kanya ito. Ayun. So, pagpakalagi kong sinasama ang Diyos sa lahat ng gawain ko, nagiging maganda ang kinalabasan ito. Minsan nga, nanghihinayang ako Alam niyo, pagka pumalpak ako sa gawa ko, ibig sabihin, nakakalimutan ko na naman ang Diyos sa buhay ko. Ibig sabihin, inisip ko na naman na magagawa ko to kasi magaling ako. Dapat hindi ganun. Kasi ang kagalingan, ang kahusayan ko, hindi akin to. Galing to lahat sa Diyos. Kaya nga, magandang panalangin yung Lord, ikaw na pong bahala. Offer ko po sa iyo lahat to. Yung sasabihin ko, yung isipin ko, yung gagawin ko para sa iyo lahat ito. Bahala ka na po sa akin. Ganun yun. At ang misyon ko sa buhay, na alam ko na hinayaan ako ng Diyos. Binayayaan ako ng Diyos ng kabutihan niya, ng buhay, at ang lahat ng bigay niya sa akin. Kaya naman, dapat nang kilalanin ko siya sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos, pagsisimba. Ito ay isang paraan na kung saan mas makikilala ko ang Diyos. Diba? Tapos, paano ko siya mamaling? Hindi ko naman pwede sabihin, mahal ko ang Diyos, tapos di ko naman kinikilala ang Diyos, di ko naman siya alam na, ito pala ang Diyos na minamahal ko. Dapat ganun, kilala ko siya. Para na sa ganun yung ginagawa ko ay buong-buo na may pagmamahal. Ganun yun. At ano pa? Yung paglilingkod sa Diyos. Ito yung mission natin sa buhay. Ang kilalanin ng Diyos, ang mahalin siya, at paglingkuran. Ganon din tayo sa ating buhay. Kapag meron tayong gustong mahalin na tao, kinikilala natin sila. Inaalam natin sino sila, saan sila nakatira, kumusta bang buhay nila. Ganon, di ba? Ganon din, kinikilala din natin ang Diyos. Kaya dapat ganon din gagawin natin. Tapos saka natin pagpapatuloy ang pagmamahal. Ipapaalam natin na mahal natin ang tao na yun. Kaya gumagawa din tayo na mabuti na matutuwa siya sa atin. Ganon tayo dapat sa Diyos.
Kung nais natin siyang mahalin, nais natin siyang paglingkuran, nais natin siyang kilalanin dapat. Yun. Oo. Kaya no, natutuwa nga ako kasi pag may mga tao na nagpapasalamat sa akin kasi minsan hindi ko alam no, pero pag sabihin, alam mo, tuwan-tuwa ang parents ko sa yung kapatid ko kasi kaya siya nakagraduate dahil sa'yo. Sabi ko, talaga? Nakalimutan ko na, hindi ko na maalala nga pangalan niya. Di ko na nga tinanong kasi, alam mo, nahihiya naman ako siya eh. Tuwan-tuwa siya sa akin, nagpapasalamat siya. Tapos ang sinabi niya ito, kasi sabi ng kuya ko, kaya daw siya nakagraduate, nung daw pinala siya sa prefect, pinagtanggol mo daw siya at sinabi mo, wala siyang kasalanan. At naniwala naman sila sa'yo dahil totoong wala siyang kasalanan. So, nakagraduate siya, nakasama siya sa graduation. Tapos mayroon namang isa, tuwan-tuwa yung parents niya. Kasi alam nyo, simula na magkasakit siya, tinulungan ko talaga siya. Hanggang sa jumao siya. Pero nalungkot yung parents niya kasi natanong pilit kung may girlfriend daw. Eh alam ko wala siyang girlfriend. Eh dahil naging close kami, pinipilit ng mga kapatid niya na ako yung girlfriend para matuwa yung daddy niya. Sinabi ko na, opo, ako po yung girlfriend. Eh, totoo naman, girl naman ako, friend niya ako, eh, di girlfriend niya ako. Ako, boy siya, friend ko siya, boyfriend ko siya. Yun lang naman yun. Pero hindi naman hindi naman dahil sa gusto ko silang lukuhin, kundi gusto ko lang maging masaya yung daddy niya na may kaibigang babae yung kanyang anak. At yung isa pa, yung nagpasalamat din sa akin na, ano ba yun? Yung parents niya kasi tuwan-tuwa. Alam niyo, gusto na nitong i-end ang buhay niya kasi nabuntis siya na hindi yun ang boyfriend niya. So, anong ginawa ko sa kanya? Sinikap ko na maalagaan siya, itago siya para hindi magmukhang kahiyahiya kung saan siya naroon. So, binigyan ko siya ng pagkakataon na mag-isip at kung gusto niyang ipaalam sa magulang niya, gumawa ako ng paraan para makausap ang parents niya. Tapos, nung nakauwi siya, natanggap naman siya parents niya, tuwan-tuwa kasi tinulungan ko yung anak nila na makauwi sa probinsya. So, ganun, maraming bagay tayong ginagawa, pero dapat sanay din tayo na pasalamatan ng Diyos kasi hindi ko magagawa yan kung hindi ako humingi ng tulong sa Diyos. Hindi ko magagawa yan kung hindi ako binigyan ng Diyos ng kakayahan na makinig at tumulong sa kapwa. Ganun yun. Kaya nga sa mga gawain ko, nihiling ko rin na sana magkaroon ako ng pagkakataon na maipagpatuloy ko yung paglilingkod ko sa Kanya sa pamamagitan ng pagsali ko dito sa Pasca, pagtulong ko sa vocation ministry, at higit sa lahat, yung sinalihan ko na Oblique A Associates na kung saan tumutulong pa rin kami sa mga kabataan na nangangailangan ng tulong. So, tayong lahat, kaya natin gawin yan. Basta tandaan, ang pasasalamat ay patuloy dahil ang buhay ay hindi atin, kundi mula sa Diyos. Kaya naman, ibigay natin lahat ito sa Diyos bilang pagpapasalamat, pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. God bless us all. Kundi ako umibig, kundi ko man binigyang halaga.